Minamahal na pamilya ng pananampalataya, mga kapatid kay Kristo, maligayang pagdating sa sagradong sandaling ito ng ating pagkakaisa sa panalangin. Ngayon, buong pagpapakumbaba at matibay na pananalig, sama-sama tayong lalapit sa paanan ng ating mahal na ina, ng laging saklolo, ang kanlungan ng mga nawawalan ng pag-asa, at ang makapangyarihang tagapamagitan sa mga imposibleng kahilingan. Alam namin ang bigat na iyong pinapasan sa iyong mga balikat. Ang mga gabing hindi ka makatulog dahil sa mga utang na patuloy na lumalaki at nakakalunod. Ang takot sa bawat paggising na walang kasiguraduhan sa trabaho o pinagkakakitaan. Ang kirot sa pusong dulot ng mga alitan sa pamilya na wari wala ng lunas. At ang matinding pagod sa katawan at kaluluwa dahil sa karamdamang hindi maipaliwanag ng siyensya. Sa oras na ito, ibinubuklod natin ang ating mga puso, naniniwalang ang kanyang mapagpalang pamamagitan ay may kakayahang magbukas ng mga pintong matagal nang nakasara, magwasak ng mga kadena ng kasamaan, at maghatid ng agarang himala sa gitna ng iyong mga problema. Nauunawaan namin ang iyong paghihirap dahil sa mga taong lihim na naiinggit, sa mga tsismis na walang habas na sumisira sa iyong pangalan at dignidad, at sa masakit na pakiramdam na palagi kang hinihila pababa ng mga taong dapat sana'y sumusuporta sa iyo. Ramdam namin ang iyong pakiramdam na tila ikaw ay nakakulong sa isang madilim na sulok. Walang matakbuhan at ang bawat landas na iyong tinatahak ay tila may harang na hindi mo malampasan. Bago pa man natin simulan ang ating taimtim na pananalangin, hihilingin ko sa iyo na gawin ang isang mahalagang hakbang ng pananampalataya. I-type mo ngayon sa comment section ang mga makapangyarihang salitang ito. Ina ng laging saklolo, iligtas mo ako sa lahat ng kapahamakan. Amen. Ito ay hindi lamang isang simpleng komento. Ito ay ang iyong personal na sigaw ng pagtitiwala. Isang solemne na deklarasyon na ibinibigay mo na ang iyong laban sa kanyang mapagkalingang mga kamay at ang unang hakbang sa pagtanggap ng iyong matagal nang hinihintay na milagro. At upang mas lalo pa nating patatagin ang ating buhay na tanikala ng pananampalataya, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel. Sa bawat pagpindot mo, hindi ka lang nagiging bahagi ng aming komunidad, kundi idinaragdag mo rin ang iyong boses sa aming sama-samang pagdalangin na lumilikha ng isang malakas na daluyong ng pananampalataya. Sa ating paglalakbay ngayon, dadaan tayo sa 5 natatanging yugto ng panalangin, kung saan bawat isa ay nakatuon sa isang partikular na pangangailangan ng iyong buhay. Mula sa paghiling ng banal na proteksyon laban sa kaaway, hanggang sa pagbubukas ng mga biyaya, paghilom ng pamilya, ganap na pagtitiwala sa Diyos, at sa huli, ang matamis na pagtanggap sa iyong himala. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa labang ito. Libu-libo tayong magkakasama ngayon, mga pusong nagkakaisa sa iisang hangarin. Humanda ka nang ihandog ang iyong puso at simulan na natin ang ating paglalakbay sa pananampalataya. Ngayon, buong pananampalataya, sama-sama nating pagnilayan ang unang yugto ng ating panalangin, ang banal na balabal ng pagsasanggalang. Ito ang sandali kung saan isinasamo natin ang kabuuang proteksyon ng mahal na ina laban sa lahat ng uri ng kasamaan, nakikita man o hindi. Alam namin, mahal na ina, na marami sa amin ang dumaranas ng matinding pasakit mula sa mga taong lihim na nagagalit, sa mga inggit na bumubulong sa dilim, at sa mga salitang parang punyal na sumusugat sa aming likuran. Nararamdaman namin ang bigat ng mga matang mapanghusga, ang sakit ng pagtataksil mula sa mga pinagkatiwalaan, at ang pagod sa pakikipaglaban sa mga kaaway na nagkukubli sa anyo ng mga kaibigan. Ang mga buhol na ito, ng inggit at paninira, ay hindi lamang sumisira sa aming kapayapaan. Ito rin ang humaharang sa mga biyaya, nagsasara ng mga oportunidad, at lumilikha ng pader sa pagitan namin at ng aming mga pangarap. Kaya sa misteryong ito, isinasamo namin ang iyong banal na balabal upang takpan kami at gawin kaming lingid sa kanilang masasamang hangarin. Upang bigyang lakas ang ating kahilingan, iniaalay natin ang sagradong sandaling ito sa pagdarasal ng isang ama, namin at 10 aba Ginoong Maria. Habang binibigkas natin ang bawat salita, isipin natin na ang bawat panalangin ay isang hibla ng ginto
na humahabi sa makapangyarihang balabal ng mahal na birhen. Isipin mo, kapatid, na ang balabal na ito ay dahan-dahang bumabalot sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong tahanan, at sa iyong kabuhayan. Ito ay isang kalasag na hindi kayang sirain ng anumang paninira, isang muog na hindi kayang pasukin ng inggit, at isang kanlungan kung saan ang lahat ng takot at pangamba ay napapawi. Hayaan nating ang ritmo ng ating mga dasal ay maging musika ng pagtitiwala, isang awit ng pananampalataya na nagpapahayag na sa ilalim ng kanyang pangangalaga, tayo ay ganap na ligtas. Sa bawat aba, Ginoong Maria, damhin mo ang pag-agos ng kanyang kapayapaan sa iyong puso, na nagpapalaya sa lahat ng kadiliman at nagbibigay daan sa liwanag ng Diyos. Simulan na natin ng may buong pag-asa. O ina ng laging saklolo, aming mapagmahal na tagapagtanggol, buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo. Ikaw na nakakakita sa bawat lihim na balak, nakakarinig sa bawat masamang bulong, at nakakaramdam sa bawat paninibughong ipinupukol sa amin, isinasamo namin ang iyong tulong. Putulin mo po, mahal na ina, ang bawat tanikala ng inggit na pumipigil sa aming pag-unlad. Basakin mo ang mga buhol ng tsismis na sumisira sa aming pangalan at nagdudulot ng kaguluhan sa aming isipan. Isara mo ang bibig ng mga nagsasalita ng kasinungalingan laban sa amin at bulagin mo ang mga matang nagbabantay sa aming bawat pagkakamali. Iligtas mo kami sa mga patibong na inihanda ng aming mga kaaway sa trabaho, sa aming komunidad, at maging sa loob ng aming sariling pamilya. Iunat mo ang iyong mga kamay at durugin ang lahat ng uri ng kulam, masamang espiritu, at anumang negatibong enerhiya na ipinadadala upang kami ay maghirap, magkasakit, at mawalan ng pag-asa. Ipakita mo sa kanila na kami ay iyong mga anak at sino mang kumalaban sa amin ay kumakalaban din sa iyo. Sa kapangyarihan ng iyong pamamagitan, idinedeklara namin ngayon na kami ay malaya na. Salamat, mahal na ina, dahil sa ilalim ng iyong banal na balabal, kami ay ligtas at panatag. Ang mga paninira ay nagiging papuri. Ang inggit ay nawawala ng kapangyarihan. At ang mga balakid na dulot ng kasamaan ay nagiging mga hagdanan patungo sa aming tagumpay. Wala nang sandata ng kaaway ang magtatagumpay laban sa amin, sapagkat ikaw ang aming muog at aming lakas. Ang mga pintong isinara ng inggit, ngayon ay binubuksan ng iyong mapagpalang kamay. Ang mga landas na hinarangan ng galit, ngayon ay nililinis ng iyong pagmamahal. Ang aming mga pananalapi na iginapos ng kanilang masamang hangarin, ay ngayon ay pinakakawalan upang dumaloy ng masagana. Buong puso kaming nagpapasalamat dahil sa iyong tulong, ang kadiliman ay naglalaho at ang liwanag ng biyaya ay sumisikat sa aming buhay. Bilang pagpupugay sa banal na santatlo, sama-sama nating ipahayag, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, buong pag-asa nating itataas ang ating mga puso sa ikalawang yugto ng ating panalangin, ang susi ng mga biyaya. Sa yugtong ito, hindi lamang mga panlabas na pinto ang ating hinihiling na mabuksan, kundi lalo na ang mga pintuan sa loob ng ating mga sarili na matagal nang nakasara dahil sa takot, pag-aalinlangan at mga sugat ng nakaraan. Inikilala natin, mahal na ina, na madalas, ang pinakamalaking hadlang sa aming pag-unlad ay ang mga buhol sa aming isipan at damdamin. Ang gulo ng isip na pumipigil sa aming makapagpasya ng tama. Ang bigat ng kasalanan o pagkakamali sa nakaraan na nagpaparamdam sa aming hindi kami karapat-dapat sa biyaya. At ang walang katapusang pagkabalisa sa kung ano ang mangyayari bukas. Ang mga ito ang mga hindi nakikitang tanikala na gumagapo sa aming mga kamay at paa, na siyang dahilan kung bakit kahit anong pagsisikap, tila hindi kami umuusad. Kaya ngayon, isinasamo namin sa iyo ang banal na susi na magbubukas sa mga kulungang ito ng aming kaluluwa, upang bigyang diin ang ating malalim na hangarin. Buong kabanalan nating iaalay ang isang Ama namin at 10 Aba Ginoong Maria. Sa bawat butil ng rosaryo na ating hahawakan, isipin natin na ito ay ang ating kamay na kumakatok sa puso ng ating ina.
Ang Ama namin ay ang ating pagpapahayag ng lubos na pagtitiwala na ang Diyos Ama ay may inihandang masaganang buhay para sa atin at ang anumang hadlang ay kayang alisin. Ang bawat aba, Ginoong Maria naman, ay isang marahan ngunit makapangyarihang pakiusap. Ina, hawakan mo ang aking mga kamay at tulungan mo akong kalagan ang mga buhol na ito. Isipin mo na sa bawat pagbigkas ng kanyang pangalan, ang kanyang liwanag ay tumatagos sa kadiliman ng iyong isipan, nagbibigay linaw sa iyong mga desisyon, at nagpapatahimik sa mga bagyo ng iyong emosyon. Hayaan nating ang panalangin ito ay maging isang gamot na nagpapagaling sa mga sugat na hindi nakikita, na naghahanda sa ating espiritu upang tanggapin ang mga biyayang nakalaan para sa atin. O, Ina ng laging saklolo, ikaw na susi ng langit, pakinggan mo ang aming pagsusumamo. Kalagin mo po, aming Ina, ang buhol ng takot sa aming mga puso. Ang takot na sumubok muli, ang takot na mabigo, ang takot na hindi namin kayang tustusan ang aming mga pamilya. Kalagin mo po ang buhol ng pagkabalisa na bumabagabag sa aming isipan tuwing gabi, na nagnanakaw ng aming kapayapaan dahil sa mga utang, sa kawalan ng trabaho, at sa kalusugan. Kalagin mo po ang buhol ng kahihiyan at pagdududa sa sarili, na ibinubulong ng nakaraan na kami ay mahina at hindi karapat-dapat sa tagumpay. Putulin mo ang mga gapos ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa na pumipigil sa amin na makita ang iyong liwanag. Wasakin mo ang mga pader na aming itinayo sa paligid ng aming mga puso dahil sa sakit na idinulot ng iba. Buksan mo, O Ina, ang aming mga mata upang makita ang mga oportunidad na aming pinalalampas at bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng mga tamang desisyon para sa aming kinabukasan. Sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, tinatanggap na namin ngayon ang aming kalayaan. Salamat, mahal na Ina, dahil ang susi ng iyong pagmamahal ay nagbukas na sa aming mga bilangguan. Ang isipan naming dating magulo ay ngayon ay napupuno na ng kalinawan at kapayapaan. Ang pusong dating mabigat sa takot ay ngayon ay magaan at puno ng tapang. Ang mga kamay naming dating iginapos ng pag-aalinlangan ay ngayon ay malaya ng magtrabaho at lumikha para sa aming kinabukasan. Dahil sa iyo, ang mga pinto ng biyaya, oportunidad at kasaganaan ay bukas na ngayon sa aming harapan. Ang mga landas na dating madilim at walang katiyakan ay ngayon ay maliwanag na at ginagabayan ng iyong pag-ibig. Wala nang makakapigil sa daloy ng biyaya ng Diyos sa aming buhay. Buong kagalakan naming ipinapahayag ang aming tagumpay at pasasalamat, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikatlong yugto ng ating panalangin, lumalapit tayo sa iyo, O Ina, bilang kanlungan ng pamilya. Dala namin ang mga pusong sugatan dahil sa mga hidwaan sa loob mismo ng aming tahanan na dapat sana'y isang lugar ng kapayapaan at pagmamahalan. Nakikita mo, aming Ina, ang mga luhang itinatago ng isang ina para sa anak na naliligaw ng landas, ang pader ng katahimikan sa pagitan ng mag-asawang hindi na nagkakaunawaan, at ang lamat sa samahan ng magkakapatid dahil sa inggitan at sama ng loob. Ramdam namin ang bigat ng isang pamilyang watak-watak, kung saan ang bawat isa ay may sariling mundo, at ang pag-ibig na dating nagbubuklod ay unti-unting nanlalamig. Ang mga buhol na ito sa aming pamilya ay tila imposibleng kalagin. Kaya sa yugtong ito, isinasamo namin ang isang agarang himala ng paghilom at pagkakaisa, na tanging ang iyong mapagkalingang kamay lamang ang makapagbibigay. Bilang tanda ng aming pananabik sa himalang ito, buong puso naming iniaalay ang isang ama namin at 10 aba, Ginoong Maria. O Ina ng laging saklolo, kanlungan ng mga pamilya, pumasok ka po sa aming mga tahanan. Kalagin mo ang buhol ng pagmamataas na pumipigil sa aming humingi ng tawad. Wasakin mo ang pader ng galit na naghihiwalay sa amin sa aming mga mahal sa buhay. Putulin mo ang tanikala ng anumang bisyo na sumisira sa aming kapayapaan. Pagalingin mo ang mga sugat ng pagtataksil at ibalik mo ang nawalang tiwala.
Dalhin mo pabalik ang mga anak na lumayo at palambutin mo ang mga pusong nagmatigas. Ibalik mo po ang tawanan sa aming mga tahanan, ang paggalang sa isa't isa, at ang init ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Gawin mong muli ang aming pamilya na isang munting simbahan, isang pugad ng pag-ibig at pananampalataya. Ngayon, itataas natin ang ating espiritu sa ika-4 na yugto, ang ganap na pagtitiwala. Dito, tinatawagan tayo na tularan ka, mahal na ina, sa iyong paninindigan sa paanan ng krus. Doon, sa gitna ng pinakamatinding sakit, ipinakita mo ang kahulugan ng lubos na pagsuko sa kalooban ng Ama. Alam namin, Ina, na pagod na kaming kontrolin ang lahat. Pagod na kaming pasanin ang bigat ng aming mga pagkakamali sa nakaraan, ang walang katapusang alalahanin sa kasalukuyan, at ang nakakatakot na kawalang katiyakan ng hinaharap. Ang mga buhol na ito ng pag-aalala at pagkontrol ang nagpapabigat sa aming paglalakbay. Kaya sa sagradong sandaling ito, pinipili naming bitawan ang lahat. Hindi na kami lalaban ng mag-isa. Sa halip, inilalagak namin ang aming buong buhay, ang aming mga laban, at ang aming mga pangarap sa iyong mapagkalingang mga kamay. Bilang selyo ng aming lubos na pagsuko, iniaalay namin ang isang ama namin at 10 aba Ginoong Maria. Sa iyong mga kamay, aming ina, ibinibigay namin ang lahat. Ibinibigay namin sa iyo ang aming nakaraan, kasama ang lahat ng sakit at pagkakamali, upang iyong pagalingin. Ibinibigay namin sa iyo ang aming kasalukuyan, ang aming mga problema sa pananalapi, ang aming mga karamdaman, ang aming mga takot, upang iyong pangasiwaan. At ibinibigay namin sa iyo ang aming kinabukasan, ang aming mga pangarap, upang iyong hubugin ayon sa kalooban ng Diyos. Mula sa sandaling ito, hindi na amin ang bigat. Hindi na amin ang pag-aalala. Bahala na po kayo. Ina, ikaw na ang aming lakas, aming gabay, at aming tagumpay. Dahil sa paglaya na ito, buong kagalakan nating ipinapahayag, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. At sa wakas, narito na tayo sa ika-5 yugto, ang pinakahihintay na sandali ng ating panalangin, ang pagtanggap sa himala. Matapos nating isuko ang lahat, ngayon ay inihahanda natin ang ating mga puso at kaluluwa. Hindi na para humiling, kundi para buong pananampalatayang tumanggap. Ito ang sagradong sandali kung saan ang banal na espiritu, sa pamamagitan ng ating mahal na ina, ay bababa sa atin upang bigyan tayo ng lakas, upang manatili sa biyaya, karunungan upang pangalagaan ang mga himalang ipagkakaloob, at banal na patnubay sa bagong landas na bubuksan para sa atin. Alam namin, Ina, na ang pagtanggap ay nangangailangan din ng pananampalataya. Kaya naman, isinasamo namin sa iyo na alisin mo ang anumang bakas ng pag-aalinlangan sa aming isipan. Ihanda mo ang aming mga kamay upang saluhin ang kasaganaan, ang aming mga paa upang lumakad sa mga bagong oportunidad, at ang aming mga puso upang maging tahanan ng walang hanggang pasasalamat. Ang gabi ng pagluha ay tapos na. Ang umaga ng iyong himala ay sumisikat na ngayon. Upang maging ganap ang ating pagtanggap, buong pagmamahal nating iaalay ang isang ama namin at 10 aba Ginoong Maria. O, ina ng laging saklolo, bukas na ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong himala. Ibuhos mo po sa amin ngayon ang banal na espiritu. Bigyan mo kami ng lakas na harapin ang bagong bukas ng may tapang at pananampalataya. Bigyan mo kami ng karunungan upang pamahalaan ang mga biyayang ipagkakaloob mo sa amin ng may kababaang loob at pagmamahal sa kapwa. At bigyan mo kami ng malinaw na patnubay upang hindi na kami muling maligaw ng landas. Sa sandaling ito, tinatanggap na namin ang aming kagalingan sa karamdaman. Tinatanggap na namin ang kalayaan mula sa pagkakautang. Tinatanggap na namin ang pagkakaisa ng aming pamilya. Tinatanggap na namin ang trabaho at kabuhayang matagal na naming ipinagdarasal. Salamat, Ina, dahil kumikilos ka na. Ang aming tagumpay ay narito na. Bilang pagpupugay sa iyong walang kapantay na pag-ibig, buong galak nating ipahayag, luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O aking Reyna, aking ina ng laging saklolo, matapos kong masaksihan ang iyong kapangyarihan at maramdaman ang init ng iyong pagmamahal, buong pagpapakumbaba kong iniaalay ang aking buong sarili sa iyo. Ikinakandong ko ang aking buhay sa iyong mga mapagkalingang bisig. Kunin mo, O Ina, ang aking isipan, ang aking puso, ang aking kaluluwa, at ang aking buong katawan. Balutin mo ako ng iyong banal na balabal upang ako ay maprotektahan sa lahat ng panganib at tukso. Hawakan mo ang aking mga kamay at akayin mo ako sa landas na nais ng iyong anak para sa akin. Iniaalay ko sa iyo ang aking nakaraan, kasama ang lahat ng sugat at pagkakamali, upang iyong paghilumin. Iniaalay ko sa iyo ang aking kasalukuyan, ang aking mga gawain, ang aking pamilya, at ang aking mga laban, upang iyong basbasan at pangasiwaan. At iniaalay ko sa iyo ang aking kinabukasan, upang hubugin mo ito ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Mula sa araw na ito, ako ay lubos na sa iyo. Gawin mo akong instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Hindi na ako matatakot, sapagkat ikaw ang aking kanlungan. Ako ay iyo magpakailanman. Amen. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa. Ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay, aba, pinta kasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka, kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Salamat, aming Ina, sa biyayang iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa sagradong sandaling ito. Ramdam na namin ang kapayapaang bumabalot sa aming mga puso at ang gaan na dulot ng pag-asa. Ang mga buhol na dati mahigpit na gumagapos ay nagsisimula ng lumuwag. Ang kadilimang bumubulag sa amin ay napapalitan na ng iyong liwanag. Pinapatunayan mo muli, O Ina ng laging saklolo, na hindi mo kailanman pinababayaan ang iyong mga anak na tumatawag sa iyo. Ikaw ang aming katiyakan sa gitna ng kawalan, ang aming lakas sa gitna ng kahinaan. Ang aming tagumpay ay nasilyuhan na sa langit dahil sa iyong pamamagitan. Minamahal na pamilya ng pananampalataya, salamat sa iyong pagsama sa amin sa sagradong paglalakbay na ito. Huwag mong itigil dito ang daloy ng biyaya. Maging tulay ka ng pag-asa sa iba. Ibahagi mo ang makapangyarihang panalangin ito sa iyong mga kaibigan, kapamilya, at sa sino mang alam mong pasan ang mabigat na krus. Ang iyong simpleng pagbabahagi ay maaring maging sagot sa panalangin ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. Iiwan mo rin sa aming comment section ang iyong mga personal na kahilingan upang maipagpatuloy natin ang ating sama-samang pagdalangin para sa isa't isa. At kung hindi ka pa bahagi ng aming komunidad, mag-subscribe ka na upang lalo pa nating patatagin ang ating tanikala ng pananampalataya. Matapos nito, tuklasin mo ang iba pang mga debosyon at panalangin sa aming channel na tiyak na magpapatibay sa iyong espiritu. Tandaan mo, magtiwala ka. Kumikilos na ang ina ng laging saklolo para sa iyo. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ang iyong himala ay paparating na.